Kasama ang dalawa niyang bagong kaibigan, sinimulan na ni Frieren ang kanilang panibagong paglalakbay. Habang sakay ng isang karwahe, ramdam nila ang matinding init ng panahon at nabanggit ni Stark na kapos na sila sa pera, kaya iminungkahi ni Fern na maghanap sila ng trabaho sa susunod na bayan. Bigla namang nakaramdam si Frieren ng pamilyar na pakiramdam sa nangyayari. Nagpasalamat sila sa matandang lalaki na nagsakay sa kanila, na natuwa naman nang malaman na isang first-class mage ang kanyang naisakay at alam nitong patungo sila sa Ende, isang napakalayo nilang destinasyon. Isang isda ang kumagat sa pamingwit ni Stark, ngunit sa kasamaang palad ay naputol ang tali kaya hindi niya ito nahuli. Dahil dito, iisa lamang ang naibigay niyang isda kay Fern, at makikitang maliit pa ito. Sinabi naman ni Stark na babawi siya sa susunod at huhuli ng mas malaking isda. Samantala, tila may hinahanap si Frieren sa loob ng isang halaman. Maya-maya, lumabas siya habang may hawak na isang bluestone. Napansin ni Stark ang kagandahan ng bato, kaya ipinahawak ito sa kanya ni Frieren. Ngunit nagulat si Fern nang mapansin niyang hindi niya magamit ang kanyang magic upang lumikha ng apoy. Dito ipinaliwanag ni Frieren na ang bato ay isang magic nullifying crystal na may epekto sa loob ng 3 metrong radius. Pinayuhan niya si Stark na lumayo muna habang hawak ang bato, at agad ngang bumalik ang magic ni Fern. Idinagdag pa ni Frieren na napakabihira ng kristal na iyon at ang hawak ni Stark ay katumbas na ng isang mansyon kung ibebenta. Gayunpaman, sinabi ni Fern na kung pipigilan ng kristal ang paggamit nila ng magic, hindi nila ito maaaring dalhin dahil maaari silang mapahamak sa kanilang paglalakbay. Ayon pa sa kanya, kung may halimaw na umatake sa kanila sa oras na iyon, siguradong mamamatay sila. Bago pa man itapon ni Frieren ang bato, sinabi niyang may ipapakita siyang isang kakayahan nito, isang interesanteng katangian. Kapag pinuno raw ang stone ng napakaraming mana, ito ay magliliwanag ng sobra. Mula sa malayo ay kita pa rin ang lakas ng liwanag ng bato. Natanong ni Stark kung malapit na ba sila sa Northern Plateau, ngunit sinabi ni Frieren na malayo-layo pa ito at kailangan pa nilang lampasan ang isang malawak na kagubatan at ang volcanic area. Nag-alala si Stark dahil mukhang mapanganib ang mga bulkan, pero ipinaliwanag ni Frieren na mahigit 100 taon na itong hindi sumasabog at may mga hot springs din doon, na ikinatuwa naman ni Fern. Bigla na lamang sinabi ni Frieren na huminto sila, ngunit ilang sandali pa ay biglang gumuho ang lupang kanilang tinatapakan. Mabuti na lang at nagawa nilang magpalutang, ngunit napunta pala sila sa isang underground cave. Maya-maya, napansin nilang nanghihina ang kanilang magic hanggang sa tuluyan na silang mahulog sa kailaliman. Napag-alaman nilang ang dahilan nito ay ang napakaraming magic nullifying crystal sa ibaba. Dahil sa dami ng mga crystal, nasabi ni Stark na kung may uuwi nila ang mga ito ay magiging bilyonaryo sila. Ngunit sinabi ni Frieren na halos imposible iyon dahil sobrang tigas ng mga crystal at hindi rin ito nababasag gamit ang magic. Sinubukan ni Stark na hampasin ang isa gamit ang kanyang sandata, ngunit wala itong naging epekto kahit gasgas man lang. Dahil hindi na sila makakaakyat pabalik, napagdesisyonan nilang maghanap na lamang ng ibang exit. Habang naglalakad, sinabi ni Frieren kay Stark na umaasa silang mga babae sa kanya ngayon dahil hindi nila magagamit ang kanilang magic. Sa loob ng kuweba, nakakita sila ng mga nagliliwanag na kabute at mga buto ng hayop o halimaw na ikinakatakot ni Stark. Hindi niya rin ma-imagine na magkakampang sila sa ganitong klase ng lugar. Samantala, namangha naman si Fern sa laki ng kuweba at sa dami ng buto na kanyang nakita. Naalala rin niya ang sinabi ni Frieren na posibleng lungga ito ng isang malaking halimaw habang makikitang may himbing na natutulog si Frieren. Sa kabila ng pagiging kampante niya, labis ang pag-aalala ni Fern dahil hindi niya magamit ang kanyang magic at hindi rin siya makadetect ng mana, para bang nasa ganap na kadiliman siya ngayon. Isang malakas na pagyanig ang kanilang naramdaman, at mula sa kanilang harapan ay biglang tumalon ang isang napakalaking halimaw. Agad itong umatake, ngunit mabuti na lang at mabilis na nakuha ni Stark si Frieren kaya nakaiwas sila sa matinding atake. Nang magising si Frieren, sinabi niyang ang halimaw ay isang venomous apex dragon. Ipinaliwanag din niya kay Stark na hindi niya kakayanin ang laban na iyon dahil tiyak na muli siyang mamamatay sa matinding laso nito. Hindi makapaniwala si Stark na nagawa pang matulog ni Frieren ng mahimbing sa ganoong klase ng lugar. Ngunit sinabi ni Frieren na matagal na siyang naniniwala sa kanya simula pa noong i-recruit niya si Stark bilang kanilang frontliner. Gayunpaman, ang tanging nasabi ni Stark ay desperado siyang tumakbo sa mga sandaling iyon. Kaya natanong ni Frieren kung oras na ba para umatras. Agad niyang ginamit ang crystal na muling nagliwanag ng matindi kasabay ng pagtakbo ni Stark habang buhat niya ang dalawa upang makatakas. Sa nakaraan, natanong ni Aizen si Himmel kung bakit nito ipinagkakatiwala ang kanyang buhay sa kanya, sa kabila ng katotohanang iniwan niya ang kanyang village at tumakas.
Ngunit ang simpleng sagot lamang ni Himal ay kung gusto niyang tumakbo, sasamahan niya ito dahil anuman ang mangyari, iisa silang party. Noon, isang dragon ang kalaban ng kanilang grupo. Sinubukan ni Aizen na harangin ang apoy na ibinubuga ng dragon, habang si Hater naman ay patuloy na hinihil si Frieren. Bigla namang may isang napakalaking bato ang muntik nang bumagsak sa kanila, ngunit mabilis na kumilos ang dalawa upang mailigtas ang kanilang kasamahan. Habang binubuhat ni Aizen ang malaking bato, bigla siyang inatake ng dragon at napatalsik palayo. Doon na natanong ni Himal ang kanyang mga kasama, tatakbo na ba tayo? At makikita ngang sabay-sabay silang umatras at tumakbo palayo sa halimaw. Sa kasalukuyan, naalala ni Frieren ang parehong sitwasyon na kanilang naranasan noon, dahilan upang mapangiti na lamang siya. Nang tuluyan silang makalabas ng kuweba, nakangiting sinabi ni Frieren na nakakatakot nga ang nangyari. Ngunit para sa kanya, ang pagtakbo kasama ang mga mahalagang kasama ay hindi naman masama. Mag-aaya na sana siyang umalis nang biglang magsalita si Stark, hindi na raw siya makalakad dahil tuluyan ng bumigay ang kanyang mga paa. Pagbalik ni Stark sa kanilang pwesto, nagtaka siya kung bakit wala roon ang dalawa kaya nagpasya na lang siyang mangisda muna. Samantala, makikitang nakaupo sina Fern at Frieren sa malalaking bato sa tabi ng ilog habang nililinis ni Fern ang bracelet na bigay ni Stark at ang hairpin na bigay ni Frieren. Biglang lumitaw si Stark sa gitna ng kanilang usapan, dahilan para tawagin siya ni Fern na pervert. Agad namang humingi ng paumanhin si Stark dahil hindi niya alam na naliligo pala sila roon. Habang naglalakad, napansin ni Frieren ang katahimikan at naisip na medyo awkward ang paligid, na sinang-ayunan naman ni Stark. Nagulat siya dahil tila alam na ni Frieren ang ganitong mga bagay. Sinabi rin niya kay Stark na kung hindi ito komportable sa kanila, sabihin na lang niya dahil siya mismo ang pumilit na isali siya sa kanilang party. Ngunit bago pa makapagsalita si Stark, napatigil si Fern sa isang crossroads at napansin ni Stark ang isang inn sa hindi kalayuan. Pagpasok nila, agad silang binati ni Werbel at nagpasalamat kay Stark sa tulong niya laban sa Freser. Nakwento rin ni Werbel na muling nagkalat ang mga demon sa North kaya kinakailangan niyang makabalik agad at ipinakilala ang kanyang kasamahan. Tinanong niya si Stark kung napag-isipan na ba nito ang kanyang offer. Nagtanong naman si Frieren kung ano yon. Ipinaliwanag ni Werbel na malala ang sitwasyon sa Norte at kulang sila sa frontliners, kaya hinihiling ang suporta ni Stark ng 2 hanggang 3 taon hanggang maayos ito. Ngunit sinabi ni Stark na, tulad ng dati niyang sinabi, siya ang frontliner ng party ni Frieren. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Werbel at nagpaalam kay Frieren kung maaari niyang hiramin si Stark para kumbinsihin ito, na agad namang pinayagan ni Frieren. Nang makita ni Frieren ang kasiyahan ni Stark, naisip niya sa sarili na baka pakiramdam ni Stark ay mas mahigpit sila sa kanilang party. Habang nagmumuni-muni si Stark, nilapitan siya ni Fern. Agad niyang sinabi na tinutulan niya ang offer ni Werbel. Tinanong ni Fern kung iyon ba talaga ang gusto niya, kaya natanong niya rin kung ano ang tingin nito kung bakit siya nasa party ni Frieren. Ipinaliwanag ni Stark na noong una niyang nakilala sila, nasa bingit na siya at handang iabandona ang village at umalis. Ngunit nang lapitan siya ni Fern at ipahayag na sa tingin niya ay hindi ito tatakbo, napalakas ang loob niya at gusto niyang maglakbay kasama ang party. Dagdag pa niya, hindi lang si Frieren ang nagpumilit na sumali siya sa party, kasabay ng pagtitig niya sa mga mata ni Fern. Napangiti si Fern at lumapit kay Stark upang hahaplasan siya, na ikinatakot naman ni Stark dahil sa creepy na paraan ng kanyang sinabi. Kinabukasan, bago magpaalam ang dalawang party, natanong ng lalaki kung hindi ba sila magta-travel gamit ang boat. Sinagot ni Fern na mahal ang paglalakbay sa karagatan. Dagdag pa ni Stark na ang kanilang party ay maglalakbay patungong Northern Plateau. Madalas man silang tumatanggap ng kakaibang trabaho, napapasok sa gulo, at umiikot sa ibang ruta, may sariling adventure silang dapat sundan. Dito nagpaalam ang party ni Werbel kay Frieren, at dito na rin magsisimula ang kanilang paglalakbay patungong Northern Plateau. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.